Okay, let's try situation number 7. A reinforced concrete slab, 2.4 meters square and 225 millimeters thick is lifted by 4 cables attached to the corners, as shown in the figure. The cables are attached to a hook at point 1.5 meters above the top of the slab. Natin konti. Okay, each cable has an effective cross-sectional area of 0.75. Use unit weight of concrete be 24. So, determine the tensile stress, elongation, vertical displacement. Alright. So, una, kunin muna natin yung bigat ng slab. So, yung weight ng slab is just yung unit weight multiplied by the volume of the slab, no? So, ang volume ng slab is area niya na 2.4 square, tapos yung thickness niya na 0.225. So that is 31.104 kilonewtons. Okay? So ibig sabihin ko ano yung ano dito, downward force na W, no, yun din yung magiging force dito sa taas. Kasi pag nag-summation of forces ka, di ba? Okay? So ngayon, ang gagawin, meron kasi dalawang option dito eh. Pwede na ang i-isolate mo is yung concrete slab or yung ano, yung hook. No? Ako ang pipiliin ko dito, yung hook na lang para mas madaling ma-imagine. Kasi kung yung hook, ganito yung itsura, ano lang siya, ganyan lang. So ano lang siya, concurrent, no? Tapos yung mga tension dyan, pare-parehas. Kasi ano sila, symmetrical eh, no? Hindi mo na kailangan sabihin na T1, T2, T3. So equal na yan. Okay? Tapos summation of forces vertical na lang. Makukuha mo na um, yung tension, no? O di kaya, kung gusto mo naman yung slab, pwede rin. So, nandito naman yung tension mo. So, pare-parehas din yun. Tapos, meron ka lang weight dito ng slab. Okay? So, either ways, parehas lang lalabas siya na sagot. So, it really depends on you kung ano yung gusto mong i-isolate na free body diagram. Okay? Pero bago ang lahat, syempre kailangan natin i-component yung tension, di ba? Yung tension dito, kailangan mo i-component eh. So, paano yun? Well, kapag nag-project tayo vertically hanggang sa gitna, sinabi naman kasi sa problem na ito daw ay 1.5 meters. Tapos, horizontally, nasa gitna yan, kaya half lang ito ng 2.4, so 1.2. Tapos ganun din dito. Ito din ay 1.2, no? So, ibig sabihin, pwede mong malaman yung length ng cable. Okay? Ang length ng cable ay square root of 1.2 squared plus 1.2 squared plus 1.5 squared. So we have 2.265. Na-store ko na sa calculator. Okay? So kinuha ko yung length ng cable para madaling mag-component. Alright? So therefore, ang mangyayari ngayon, pag nag-summation tayo ng forces, so nakatingin ako sa hook ha. So summation ng forces y is equal to 0. Kunwari, ito yung y. Kunwari, ito yung y, yung vertical. So we will have yung W yung weight ng slab upward minus lahat ng Y component ng T downward. That's times 4 kasi apat sila. Equal to 0. Okay, pero ano ba yung Y component nun? That would be,
Okay, that would be yung tension mismo times, ano ba yung vertical component? Di ba ito? 1.5 over yung length. No? So yung parang ginagawa natin na slope, length times apat sila is equal to 0. So from here, we should be able to calculate for the tension. So we have, ano yung weight ng slab? 31.104 transpose, so times L over 1.5 over 4. Yung L, no? Ayan. So 11.7474 kilonewtons. Yun yung tension. Ang tanong, ano yung tensile stress? So sa number 19, yung tensile stress will be yung tension divided by yung area ng cable, which is given naman sa problem, 75. So itong answer na to, times lang natin ng 1,000 para maging Newton divided by 75. So 156.55. Meron lang konting discrepancy. Megapascals. Okay, and then for number 20, determine the elongation. So, dito naman, gagamitin natin elongation is yung from PL over AE, no? So, gawin ko lang PL over AE. Okay, so yung T, 11.74, gawin mo lang na Newton. Tapos yung L is yung ano natin, yung length ng cable, ha? Yung L is yung length ng cable. Kasi yun yung length ng, yun yung hinahanapan mo ng elongation. 2.265. Kung gusto mo, naka-millimeter, multiply mo lang dito ng 1,000. Over area, 75. Tapos yung E, given, 200,000. And therefore, from there, we can solve for the elongation. So we have, store ko to sa B. So P times 1,000. L, dito yon times 1,000. Over A times E. So 1.77 millimeters. Okay? Next, calculate the vertical displacement of the concrete slab. So ito, ano, pinapahanap yung vertical displacement. So kung i-analyze lang natin yung isang cable. Kunwari itong cable na lang. So yun yung cable na. So huwag na natin isipin yung iba. So di ba ang nakuha natin dito, ito, yung 1.7. Ibig sabihin, mag-elongate ito. Exaggerate ko na, ha? Mag-elongate siya. Ito yung nakuha natin na 1.77. Tapos ang hinahanap sa atin yung vertical displacement. So palagi ito, every time na hinahanap sa yung vertical or horizontal displacement, magdodrawing ka ng vertical line, tapos galing dun sa dulo kung saan yung extension nung cable mo or nung material mo, magdodrawing ka ng perpendicular line. Okay? Perpendicular line. So, kung ano man yung intersection na to, this is your vertical displacement. Okay? And how do I compute that? So, well, kailangan mo tong angle na to. No? Kung gusto mo angle, no? So, kung ipaproject natin yung original hanggang sa gitna, punta dito, 90 ito. So, lumalabas na um, kunin ko to para lang ma-visualize. Kunin ko to. Ayan. Okay? Tapos, ito yung horizontal line. No, yan yung horizontal line. Okay? Tapos perpendicular yan dito. Okay? And then andito yung vertical line. So ito yung ito yung hinahanap ko na angle. Okay? So mapapansin, hindi ba 90 rin ito? 90 rin yan.
So, ibig sabihin, kung ano tong angle na to, itong kabilang angle, tong angle na to, dapat ano sila, complementary. Kasi straight line na yan eh. So, ibig sabihin, this angle plus 90 plus this angle should be equal to 180. So, meaning, yung blue na angle tsaka yung pula na angle dapat equal sa 90. Alright? So, dahil 90, complementary sila. Pero di ba, ang complement naman itong blue is itong angle na to. Kasi 90 degrees or right triangle yan. So, ibig sabihin, this angle no, is the same as this angle. Okay? So, meaning, um, ano ba tong length nito? Di ba ito yung L? Ito yan. Okay? Tapos ito 1.5. Tapos dun sa pinroject natin dito na 90 yan. Ito naman ay 1.77. Tapos ito yung hinahanap ko na vertical displacement. Pansinin nyo na itong triangle na to ay similar sa triangle na to. Okay? And based on this angle, ang corresponding side nila ay ito yung adjacent niya. Sa triangle na to, ito naman yung adjacent niya. Sa yellow na triangle, yung hypotenuse niya, itong L. Sa pula na triangle, ang hypotenuse niya ay itong vertical displacement. Kaya kung magre-ratio proportion tayo without solving for the angle, adjacent over hypotenuse is equal to adjacent over hypotenuse. Okay? And from here, you should be able to calculate for the vertical displacement. So that is our answer. Cross multiply, tapos multiply natin ng L na nasa A, tapos divide natin ng 1.5. Yan ngayon yung vertical displacement, 2.677. Okay? Alright. After po ba ng deformation, magbabago yung angle sa itaas na red? Well, technically speaking, yes. No, actually, mag-iiba itong angle na to. Iba ito after deformation. Kasi nga, nag-deform na eh. No? Gaganyan na siya eh. Di ba? Parang magaganyan na siya. Technically speaking, yes. Kaya lang, dahil yung displacement na to compared dun sa length is sobrang liit. No? Kaya it is safe to assume na same pa rin itong angle na to. Kumbaga, magbabago man yan pero sobrang liit. Kaya hindi na natin yun iniintindi. Alright? So the answer is letter C.